Hello mga karelasyon! Welcome back sa ating channel kung saan pag-uusapan natin ang mga bagay na mahalaga sa ating buhay sa isang open at positibo na paraan. Sa ngayong araw, tatalakayin natin ang isang topic na medyo sensitibo pero napaka-importante para sa maraming kababaihan. Mahalaga ba ang sukat o laki ng pagkalalaki ng isang lalaki? At higit sa lahat, paano tayo magiging masaya at confident kahit ano pa man ang sukat niya? Alam ko maraming tanong at insecurities ang pumapasok sa isipan pagdating sa usaping ito. Kaya naman sama-sama nating tuklasin ang mga sagot at alamin kung ano talaga ang mahalaga sa isang relasyon at sa ating kaligayahan bilang babae. Una sa lahat, gusto kong sabihin na normal lang na magkaroon tayo ng mga tanong at curiosity tungkol sa mga bagay na ito. Sa kultura natin, madalas na may mga stereotypes at expectations tungkol sa laki ng lalaki na nakakaapekto sa ating pananaw at relasyon. Pero tandaan natin, ang laki ay isa lamang bahagi ng isang tao. Hindi siya ang sukatan ng ating pagmamahal, respeto at kaligayahan. Maraming myths ang umiikot tungkol sa laki ng pagkalalaki. Isa na dito ang paniniwala na mas malaki, mas masaya. Pero sa totoo lang, hindi ito palaging totoo. Ayon sa mga eksperto sa relasyon at sexology, ang kaligayahan sa intimacy ay hindi nasusukat sa laki kundi sa koneksyon, komunikasyon, pagtitiwala sa bawat isa. Ang intimacy ay isang holistic experience. So, ating aalamin kung ano ba talaga ang mas mahalaga. Number one, komunikasyon. Ang komunikasyon ang pinakaugat ng anumang malusog na relasyon. Hindi lang ito basta pagsasalita, kundi ang pagiging bukas at tapat sa mga nararamdaman at pangangailangan. Kapag nag-uusap kayo ng partner mo tungkol sa inyong mga gusto, hindi mga gusto at mga boundaries, nagkakaroon kayo ng mas malalim na pag-iintindi sa isa't isa. Halimbawa, kung may mga bagay na hindi komportable sa isa, mahalagang maipahayag ito ng maayos para maiwasan ang misunderstanding o sama ng loob. Sa ganitong paraan, mas malaya kayong mag-explore at mag-enjoy ng walang takot o pressure. Ang komunikasyon din ang nagtatanggal ng insecurities dahil nagiging malinaw ang mga expectations at nararamdaman ng bawat isa. Number two, pag-unawa at paggalang. Ang respeto ay hindi lang basta paggalang sa pisikal na aspeto, kundi pati na rin sa emosyonal at mental na kalagayan ng bawat isa. Kapag may pag-unawa kayo sa mga insecurities o pinagdadaanan ng partner mo, mas nagiging matibay ang inyong samahan. Halimbawa, kung ang lalaki ay may mga insecurities tungkol sa kanyang katawan, ang pagiging supportive at hindi paghuhusga ay napakahalaga. Sa kabilang banda, ang babae naman ay kailangang respetuhin ang kanyang mga pangangailangan at feelings. Ang respeto ay nagiging pundasyon para sa mutual na pagtanggap at pagmamahal na siyang tunay na sukatan ng isang relasyon. Number three, emosyonal na koneksyon. Ang intimacy ay hindi lang pisikal, ito ay emotional din. Kapag may malalim kayong koneksyon, mas nagiging meaningful ang bawat sandali na magkasama kayo. Halimbawa, ang mga simpleng bagay tulad ng pag-share ng inyong mga pangarap, takot, at saya ay nagpapalakas ng inyong bond. Kapag nararamdaman ng babae na tunay siyang naiintindihan at mahal ng kanyang partner, mas nagiging confident siya at mas nag-e-enjoy sa relasyon. Ang emosyonal na koneksyon ay nagbibigay ng seguridad at kaligayahan na hindi matutumbasan ng anumang physical na bagay. Number four, pagiging confident sa sarili.
Ang kaligayahan ay nagsisimula sa pagtanggap ng sarili. Kapag confident ka sa kung sino ka, hindi ka na masyadong apektado ng mga societal standards o pressure. Halimbawa, kung may mga insecurities ka tungkol sa iyong katawan o sa iyong mga choices, ang pag-practice ng self-love ay makakatulong para mas maging positive ang pananaw mo. Kapag masaya ka sa sarili mo, mas nagiging natural at magaan ang iyong pakikitungo sa ibang tao, kabilang na ang iyong partner. Ang pagiging confident ay nagpapalabas ng inner beauty na mas mahalaga kaysa physical na anyo. So, paano naman maging masaya kahit ano pa man ang sukat? Number one, mag-focus sa quality time. Ang oras na magkasama ay hindi nasusukat sa dami kundi sa kalidad. Kapag naglaan kayo ng quality time, nagkakaroon kayo ng pagkakataon na mag-bonding ng walang distractions. Halimbawa, maglakad-lakad kayo sa park, magluto ng magkasama, o manood ng paborito ninyong movie o pelikula. Sa mga simpleng bagay na ito, napapalalim ang inyong relasyon dahil nagkakaroon kayo ng mga shared experiences na nagiging pundasyon ng inyong pagmamahalan. Hindi kailangan ng grand gestures para maging masaya. Ang mahalaga ay ang pagiging present at tunay na konektado. Number two, explore other forms of intimacy. Maraming babae at lalaki ang nagkakamali na ang intimacy ay puro pisikal lang. Pero ang intimacy ay maraming anyo, emotional, intelektual, at spiritual. Halimbawa, ang paghawak ng kamay, pagyakap o simpleng pagtingin sa mata ay nagpapalabas ng pagmamahal at seguridad. Pwede rin kayong mag-usap tungkol sa inyong mga pangarap, takot, fears, o kahit mga jokes na nagpapasaya sa inyo. Ang mga ganitong moments ay nagpapalakas ng inyong koneksyon at nagpaparamdam ng pagmamahal na hindi nakadepende sa physical na aspeto. Sa ganitong paraan, mas nagiging fulfilling ang relasyon kahit ano pa man ang laki o sukat. Number three, build self-love and self-care. Ang pag-aalaga sa sarili ay mahalaga para maging masaya at confident. Kapag inaalagaan mo ang iyong katawan, isip at emosyon, mas nagiging positibo ang iyong pananaw sa buhay at relasyon. Halimbawa, maglaan ng oras para mag-exercise, mag-meditate, o gumawa ng mga hobbies na nagpapasaya sa iyo. Kapag masaya ka sa sarili mo, mas nagiging attractive ka, hindi lang sa iba, kundi pati na rin sa iyong partner. Ang self-care ay hindi selfish. Ito ay investment sa iyong kaligayahan at well-being. Number four, seek support when needed. Hindi kailangang mag-isa sa pagharap sa mga insecurities o problema. Kung may mga tanong o alalahanin kayo tungkol sa inyong relasyon o sarili, huwag matakot humingi ng tulong mula sa mga dalubhasa tulad ng counselors o mga therapists. Pwede rin kayo mag-open up sa mga trusted na mga kaibigan o kapamilya. Ang paghingi ng suporta ay tanda ng lakas, hindi kahinaan. Sa pamamagitan ng tamang guidance, mas nagiging empowered kayo na harapin ang mga challenges at maging masaya sa inyong relasyon. Mga karelasyon, ang tunay na sukatan ng isang relasyon ay hindi ang laki ng pagkalalaki, kundi ang lalim ng pagmamahalan, respeto at kasiyahan na nararamdaman ninyo. Huwag hayaang ang mga societal pressures ang magdikta ng inyong happiness. So, sana ay nagustuhan nyo ang ating topic for today. Next story time. Don't forget, subscribe.